sila makakuha ng D6. Kung hindi sila makakuha, acquittal lang mangyayari. Ilang mga general, no? Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian. Well, today umaasa kami, hopefully dun sa Article 2, unexplained wealth, because hindi naman ganun ka-voluminous compared with the documents devoted for Article 1, ay baka today or even tomorrow. Now, yung confidential funds pa rin ang problema kasi nga talagang voluminous. Ngayon nga sa pag-iikot ko dun sa mga tables, may ilan yung I think at least 2 of the tables devoted, or 2 of the marking teams devoted for Article 1, yung mga acknowledgement receipts pa rin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Nako, eto na ho. Talagang makikita nyo na talagang parang natutulero na itong prosecution team. Oo. Ay, kita nyo pansinin nyo May sinabi dito, parang sinubukan daw ng kampo ni BP Sara na pag-usapan itong threshold sa pre-trial. Natural. Baka mamaya, walang konkretong detalye, gumawa na naman ng inventong usapin at maging, circus na naman ang usapan. Kaya nabubuksan ng usapin na yan kasi ganito yan. Kung halimbawa nandito na kayo sa sitwasyon ng trial at ngayon nyo palang pag-uusapan yung threshold, pwede nilang manipulahin na gawin nilang 15. Kasi walang konkreto Walang konkretong pag-uusap Maganda mapag-usapan yan bago simula ng pre-trial o trial. Pero hindi naman nangangamba dyan ang grupo o yung itong defense team ni BP Sara. Dahil kung ang pagbabasihan ay saligang batas o konstitusyon kung saan nasusulat, kailangan 16 ng 24 senador ang makuha o ang makaboto para makonvict si BP Sara, yun ang masusunod. Kaya nga gustong liwanagin ni Atty. Powa kung ano ba talaga ang nararapat na threshold dahil wala nga yung 2 senador. Ang dami niyong paandar. Nako, ito na naman kayo. Pinagluloko niyo naman kami. 'Di ba? Pero bago natin simulan yan, andyan yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, andyan po yung shoutout segment natin. Simulan natin. Pasadahan natin yung mga issue sa conviction na threshold na kailangan nating malaman at dapat meron silang konkreto. Ibig sabihin, kung ang pag-uusap dito, black and white sana. Kaya nga gustong buksan Ano ba naman kayo? Abogado ba kayo? Parang minamali nyo pa ata yung mungkahin ng isang magaling na abogado ni si Atty. Powa. Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the 2/3 threshold. Natural! Diba? Isipin mo mga kasama, pag hindi na pag-usapan yung threshold, pwede nilang sabihin, ay hindi, 14 lang ang kailangan namin. Tapos na ang kwento. Pwedeng makonvict si BP Sara kung 14 lang. Kasi mamimilit na sila makakuha ng isang senador para makonvict si BP Sara. Sa halagang 16, sa bilang na 16, malabo silang makakuha ng conviction. Bakit? Ilan lang ba sila? Bulok na 13. Sino idadagdag nila? Parang wala pang gusto sumama sa mga bulok. Alamin natin This as something that must be resolved before pre-trial could commence. Bakit before pre-trial? Dapat bago mag-pre-trial, malaman na kung ilan talaga ang threshold. Ang hirap sa inyo, no? Kayo ang gumagawa at naggagawa ng sariling rules nyo ba yan? Sa bagay, ginawa na nga yan sa committee, sa Injustice Committee. Attorney naman, wag ganun. Sa bagay, nasa prosecution team ka, private pa to, privado. Oo.
Pero kung pagbabasihin mo kung ano yung tama at legalidad, dapat dito pa lang. Kaya nga nagkakaroon ng marking eh. Kung paano ilalatag lahat ng ebidensya eh. Dapat ilatag din dito kung ano yung magiging pamantayan o patakaran patungkol dito sa pagbobotohan o magkakaroon ba ng maliit na threshold. Kasi kung maliit na threshold ang mungkahi nila, merong hong ano yan. Merong hong hindi magandang gagawin dyan. Kasi kukuha sila ng mas mababang threshold eh. 'Di ba? Kaya ang punto dito ni Atty. Powa, liwanagin natin. Kailangan malinaw. Kasi ako, kampante ako dun sa DISAIS. Kailangan sila makakuha ng DISAIS. Kung hindi sila makakuha, akwitan lang mangyayari. Pakilinaw ho mabuti. That is something that was quickly shut down by Congressman Luis Tro. Ipinakilala ng House Prosecution Panel ang kanilang bagong legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., isang litigation expert na magsisilbiring private prosecutor sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang unang pagharap sa media, ibinunyag nitong tinangka umano ng defense team ni Vice President Duterte na buksan ang usapin ng conviction threshold o bilang ng kinakailangang boto para makakuha ng conviction sa Senate Impeachment Court. Natural, defense team sila eh. Kailangan malinaw at klarado. Ano bang issue doon? Kung ang pag-uusap ay pag-o-open at pag-usapan itong threshold, masama ba 'yung para sa inyo? Big deal ba 'yung para sa inyo? Bravo! Nakakatuwa talaga sila. Gusto nila kayo ang gumawa ng sariling rules, hindi naman pwede. Andyan ang saligang batas, andyan yung Senate rules, andyan ang nilalaman sa konstitusyon yan. Kaya mas maganda, ilatag bago magsimula ang pre-trial, alamin kung ilan talaga ang threshold dahil nabanggit na ho yan ng dalawang former Chief Justice at nabanggit na rin yan ni Atty. Macalintal. Kailangan DISAIS of all members of the Senate. Kailangan ng bumoto. At kailangan DISAIS na majority o 16 na boto para makuha nyo ang conviction. Kung ito naman ay parang parang pinagkakait nyo, meron kayong motibo, meron kayong, alam nyo yun, pag sila gumagawa ng kwento, okay lang. Pag tatanungin mo kung ano ba yung rules natin, hindi pwede. Parang ang ano pa dito, parang wow. Yung nakakahiya naman sa defense team, parang ganun. Parang nakakahiya naman na hindi ba pwede magtanong? Parang hiyang-hiya naman kami sa inyo Nagtatanong lang ho kami Kinumpirma rin ito ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerby Luis Tro na iginiit na walang kapangyarihan ng clerk ng Senate Impeachment Court na desisyonan ang ganitong legal na issue. Bukod dito, pinabulaanan din ni Representative Luis. Sundin nyo na lang kung ano yung nasa batas. Di ba? Kung wala naman palang pamantayan, sundunin nyo lang kung ano yung sinasabi ng dalawang Chief Justice former at yung mga galing na abogado. Ngayon, mapunta tayo dito Desisyon sa impeachment versus BP Sara, malabong mailabas bago ang SONA. Kailan ba ang SONA? Sa Hulyo, tama ba? June? Tama ba? June 27 o July 27? Ang SONA ng Pangulo. Kailan ba ang SONA? Alam nyo ba kung kailan ang SONA? Tingnan nga natin. SONA ni... Kailan ang SONA? Ang SONA ay gaganapin sa Hulyo, next month. Malabo raw mailabas itong desisyon ng impeachment ni BP Sara. Paano? Wala naman desisyon yan. 'Di ba? Ang mangyayari diyan, basura at akwital. Pero doon sa sinasabing magdidesisyon sila na makukonvict si BP Sara, malabong-malabo yan. Ayan ay mula kay sa political analyst. Magaling ho ito si Sir Lito Banayo. Alamin natin ngayon Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA. Hindi kakayanin. Hindi pasok. Na magkaroon ng desisyon by then, tingin ko nito aabot pa 'ton September. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa, yung
pagtalakay ito kasi 4 na articles of impeachment ito no, hindi iisang article of impeachment to, 4 na articles of impeachment, no. Bawat isa nito tatalakayin at nakita natin doon pa lamang sa pre-trial, bagamat ang mga detalya ay hindi natin alam, nagkairingan na yata yung private prosecutors ng House, si Attorney Lorna Kapunan at yung isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, no. So matagal ito, no, hindi maaring irigalo ito sa July, ano. Ito pong nangyari kay Senator Joel Villanueva bilang pong kayo isa rin pong political strategist. Anong tingin mo, sir? Kasi maraming pumupuna nauugnay sa JAL, sa paninindigan sa katotohanan, ano daw nangyari, ba't daw ganito ang desisyon. May mga nagsasabi naman kay Senator Joel na tingnan nyo yung track record, tingnan nyo ang kanyang motibo na dumalo siya doon sa sesyon para maibalik yung trabaho ng Senado. Anong takeaways mo, sir, sa naging pasya ni Senator Joel Villanueva at paano po siya makakabawi mula po dito sa backlash na kanya pong nararanasan ngayon? Wala na, hindi na makakabawi. Una-una, yung sasabihin nilang para, ganun din ang sinabi ni Chis Escudero, di ba, na para makapagtrabaho muli ang Senado, pinabubulaanan yon ng the fact na one day after, adjourned na ang Senado. So anong pinag-uusapan nating trabaho pa ba? Yun nga, yung isang araw na yun, isang panukalang batas ng kanilang ipinasa, yung waling-waling na gagawin national flower ba yun? No? Yun lang ang pinasa. Mabuting na nga at pumunta sila Senadora Amy, Senator Pia, Senator Loren at saka si Senator Marcoleta doon sa Commission on Appointments hearing para mabigyan na ng promotion, yung ma-confirm na yung promotion ng ilang mga general, no. Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no. Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan. Both si Senator Chis at saka si Senator Joel. Kasi malinaw na tinakot sila. Yun! No? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman. Dito magkakaalaman tayo. Kahit na tinakot yan, kung merong yagballs. Hindi, kahit kung alimbawa lang kung tinakot siya at meron siyang paninindigan, hindi siya sasanib sa mga bulok na senador. O itong Judas na tinatawag ng nakakarami. Hindi siya papayag. Hindi niya ginaya si Senator Jingo Estrada. Diba? Yun nga ang akala ko maghuhudas hindi, ang mama nanindigan. Para sa katotohanan, dahil alam niya na wala siyang kasalanan, walang insertion, wala siyang ninanakaw sa kaban ng bayan. Napatunayan na rin yan. Bakit itong tinakot lang Ayun na, nagkumahog na. Okay, anong tingin sa kanya? Makakabalik pa ba siya? Backlash? No. Malabong-malabo. Siya ang sumira sa kanyang karera. Kahit anong gawin niya, humingi siya ng boto, magmakaawa siya muli sa 2028, never. Yan ang sabi ng sambayan ng Pilipino. At kung ikaw ay hihingi ng patawad at lilipat ka muli, wala na akong maniniwala sa'yo, Mr. Judes. Tandaan mo yan. Oo, ikaw ang sumira sa pangalan mo. Kaya kung halimbawa lang, totoo yung sinasabi, na hihingi ka ng sorry. Kung totoo lang yung chismis na hihingi ka at babalik ka ulit, no way. Ekes ka na, boy. Boyeng Remulla, na halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso laban kay Joel Villanueva. So Nabalita sabi niya, yan. malamang sa loob ng 2 linggo may isasampa na natin. Actually, 3 linggo na ngayon wala naman na isinasampa. Paano? Alam na, this. Siyempre. Kailangan pa ba i-memorize yan? Bisyo na yan!
Wag na tayo mo. Hindi na bago yan. Kalito, hindi na ho bago yan. Marami na ho nangyari niyan. Pansinin nyo doon sa mga DE, District Engineer. Ano nangyari? Sinampahan ng kaso, naglabas ng pera. Alam yung pera? Nagsaoli raw ng ilang milyon yun. Pinalipas na ilang buwan. Wala nang kaso. Malinis ang kaso. Pero paldo. Diba? At ngayon may nababalita. Daw di umano. Na yung traffic, sino ba nagsiwalat? Di si Trilling din nagsisiwalat. Ngayon, ang tanong, Trilling, kung ayan paniniwala mo, nagkakaroon ng parking. Traffic ka ng traffic. Parking. Para hindi makasuhan at hindi ituloy ang kaso doon sa mga dorobo, ikaw mismo, mag-file ng case laban dito sa inaakusa mo. Yan ang hamon ng sambayan ng Pilipino, Trilling. Kasi sinabi ni Trilling na ito daw isa raw itong ano pangalan yan? Si Remuls. Na tumatanggap daw ng parking. Yan ang nababalita. Oo. Diba? Ngayon, ang hamon naman sa ng taong bayan, bakbakan mo, bakbak. Kung totoo yung mga pinagsasabi mo. Pero, kami ho ay naniniwala na ang usapin ay talagang meron. Kasi hindi nakakasuhan yung mga dapat nakasuhan. Diba? Totoo naman yan mapunta tayo, self-preservation ang paglipat. Dito pa rin kay Judes pa rin ang usapin. Judes, talagang sirang-sira ka na talaga. Wala ka na talagang, hindi na manunumbalik ang iyong kasiglahan at ang iyong pangalan. Sirang-sira na. Within that is a bigger motivation, and that is all about self-preservation. Because if this is not the case, then I challenge right now the Office of the Ombudsman to file cases against Senator Joel Villanueva and Senator Jesus Cordero. Kasi Tumpak! Dapat ganun. Wala nakalipat sa ibang kampo. Wag muna natin pag-usapan yan. Parang tila baga ganun. Dahil sa utos ng kanilang amo, sa kumpas ng kanilang mga amo, set aside mo muna ang kaso Mapapakinabangan pa yan. Parang ganun ang lumalabas. Sabi ni Aling Ledesma, di umano Diba? Nabaliwala ang kaso. Nahinog na ho ng 3 linggo, 2 linggo. So sa penahan na lang, ilalabas na lang ang warrant. Wow, masigla na naman sila. Masigla na naman ang mga Judes. At ngayon, pa-interview dito, pa-interview doon. Kumuha pa ng mga bulager. Nagpahanap pa ng mga bulager. Akala naman babango pa ang mga pangalan nila. Tigil-tigil na kayo sa ambisyon yung 2 Judes. Yung unang Judes, nagpa-interview dito, pa-interview doon. Akala naman babango pa ang pangalan. Kilala nyo. Kilala nyo siya. Keso ang pangalan niya. Tapos yung isang Judes, todo preach. Aray ka! Akala niya siguro, sa pagsasalita niya ng, wala na ho maniniwala. yun yung binabanggit nila before, right? Na may mga kaso, hinog na yung kaso. So ngayon ba, dahil sa paglipat nila sa majority block dito kila Gatchalian, mawawala bigla yung kaso? Yan ang Kasi tanong. kung gano'n ang gagawin nila, paliwanag, pinagloloko lang nila ang taong bayan. Itong nangyayari ngayong lumalalang krisis umano sa ekonomiya at politiko, may ilang grupo po kasi ang nananawagan na dapat si Vice President Sara Duterte ay manguna sa oposisyon para po dito sa mga grupo ito magsalita, manguna para po ay paglaban ang ating bansa. Ano pong tingin po ninyong magiging implikasyon po niyan? Well, to be honest, in this very dark and tumultuous times, we really need somebody to take the charge and take the lead. However, we need to understand also na dahil nga sa mga patong-patong na mga allegations at saka nga itong pilit nila na isinusulong na impeachment laban sa ating ikalawang Pangulo, I think this will be seen with some levels of of doubt, particularly doon sa mga hindi talaga sumusuporta sa ating ikalawang Pangulo. They might be thinking that this is just another ploy on the part of the Vice President to save herself from the impeachment and to actually gain political traction
heading into the 2028 election. So alam naman natin yung mga binabanggit lagi ng mga moralista na kaaway, mga kalaban sa ating ikalawang Pangulo. It's always the same tune, even if Tama ka dyan, oo, sir. Wala silang bagong kanta. Mula umpisa hanggang ngayon, yun pa rin ang tema nila. Impeach, impeach, impeach si BP Sara. Wala si ibang kwento eh. Ngayon, nagkaroon na ng balasahan dyan sa Origo doon sa Senado. Nakuha ng majority. Majority ni sila Senator Alan Peter Cayetano, hindi yung majority ng mga Durobo. Nakuha nila. Nabawi naman. Ang bilis pagbawi. Ngayon, nung nabawi, na iba na ang kwento. Yung flood control issue, iba na rin ang usapan. Di ba? Pero yun yung exciting, hindi ako interesado dito sa impeachment ni BP Sara. Interesado ako sa flood control. Kayo, tatanungin ko kayo, saan ho kayo interesado? Sa impeachment ni BP Sara o dito sa mga panagutin ng mga Durobo? Matagal na ho ako nakaantabay dito kung sino ang sinasabi ng Pangulo na the big fish. Hanggang ngayon, ang kwento, parang natabunan na ho. Di ba? Gumawa sila ng eksena, lumabas sila ng Senado, pagdating nila sa Senado, 2 araw, nagbotohan, nag-quorum, peki pala ang quorum. Ngayon, nagpatawag yung unggoy ng special session na iba na naman ang kwento. Ano naman ang kwento? Nagkaroon na sila ng 13 kasi may jumudas eh. Di ba? Sila na ngayon ang majority. Yan ang totoo. Sila ang majority kasi kumpleto 13 ang quorum. Pero yung unang eksena nila, Aroy, kung ano-ano mga banat nila kay SB Cayetano, palpak naman pala yung quorum nila. At nag-appoint pa sila kung sino yung mga in-appoint nila, illegal naman pala. Tapos ngayon, na sila na ang liderato, sila na sa kanila ang beat, eto na ang kwento, impeachment na. Walang tigil sa impeachment. Andyan na ho, may pre-trial, marking, at susunod yung trial. Ngayon, ang tanong dito, para saan ba ang impeachment na yan? Ilang complaint? Article? Ilang article? 4. 4 ho ang article. Ngayon, nagkakandara pa sila kung paano nila madadaliin. Ngayon nga, nagtataka tayo. Una, gusto lang madaliin eh. Ito mga bandang huling araw, umihingi na ho sila ng extension. Paano? Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Ngayon, meron naman press con. Ito si Dilaw Mau Mau. May bago na naman banat, Ano naman yung, ito, pakinggan natin siya at bigyan natin ng reaction maya-maya. Ano naman banat mo? Yes. Matapos today? Tomorrow. Well, today, umaasa kami, hopefully, dun sa Article 2, unexplained wealth, because hindi naman ganun ka-voluminous compared with the documents devoted for Article 1, ay baka today or even tomorrow. Now, yung confidential funds pa rin ang problema. Kasi nga, talagang voluminous. Ngayon nga, sa pag-iikot ko, dun sa mga tables, may ilan yung I think at least 2 of the tables devoted, or 2 of the marking teams devoted for Article 1, yung mga acknowledgement receipts pa rin ng mga alleged payees ng confidential funds, ang mga iniisa-isa. Kita nyo, ang sabi niya dito, ang voluminous daw yung confidential fund, masyadong makapal ang dokumento. Ibig sabihin, yung mga yung 3 article of impeachment, hindi ho, walang saysay. Bakit nyo pa sinama? Di ba? Nakatuon talaga sila sa confidential fund na hindi nila kayang patunayan. Yung sabi nila yung una, sino ba yung nag-file ng una? Kung matatandaan natin, yung una nag-file ay yung padre, yung pangalawa, hindi ko na matandaan. Yung pangatlo, ito eh. Yung pang-4, dun sa 2 Durobo na taga-Laon yun. At saka doon sa yung taga-Maynila. Pero pinagtutuunan nila yung confidential fund. Na hanggang ngayon, 125 million nakatuon sila, nakatutok sila sa 125 million
hindi nila sinilip yung mali tagang. At siyempre, oo, yung sarili mo hindi paligtas ha. Dahil nagsabi ang 18 Marines. Naglabas sila ng sworn statement na pinapadalhan ka daw, di umano, ng sobre o envelope o kung ano pa yung sinabi ng 18 Marines. Dapat doon kayo nakatuon. Kung dito lang sa 125 million, barya lang ho yan doon sa mali-maleta. Small, medium, large, extra large. Ang sarap! Paldo! na mga minamarkahan. At yung ano kasi, and I think that is something that was insisted also by the defense, ay bukod sa pirma mismo nung pinaka-clerk in charge nung team, nung table, o nung marking team, ay magkaroon ng kina-countersign pa by both parties, by representatives or lawyers of both parties. So nakakaano rin yan ng konti, yung nakakahaba rin ng proseso. Sabihin nyo na lang kasi na hindi na ho at wala na ho kayong aasahan. Huwag nyo nang sinabi na ho ni Sir Lito na talagang walang makukuha baka by November o December, October pa bago lumabas ang desisyon. Sabihin nyo na lang na mahihirapan kayo. Kailan ba yung impeachment ni BP Sara? Ano hong petsa na ngayon? Kung ang markings pa lang ay hindi pa natatapos. Dahil humihingi na ho sila ng extension hanggang Sabado. Kung sa Sabado, Linggo, ano na ba sa Linggo? Tingnan natin yung data para maliwanag tayo. Kung Sabado sila matatapos, hinihingi nila na extension ay Biyernes sa 27, Sabado, Linggo walang pasok, Lunes, Martes, katapusan na ho sa Martes. Papasok na ho yung July 1. So ang July 1, so konting drama-drama na naman ito. July 1, 2, 3, tapos 4, 5, ano na yan, Sabado, Linggo. July 6, doon na ho magkakaalaman. Pero, dyan yung pre-trial pa lang. Ibig sabihin, yung pre-trial, hindi naman, alam ko, hindi naman kailangan pa-attend dito si BP Sara. For sure dito, hindi atin si BP Sara kung pre-trial. Sa trial, maniniwala pa ako na atin si BP Sara. Pero hindi naman ganun ka, Kaya nga sabi, tatanong natin sa kaibigan ko, sa trial ba, required, sa trial ba ni BP Sara, required ba siyang umaten? Or kahit hindi na. Yan ang tanong natin sa kaibigan ko. Ang sabi niya, ito ang sagot niya. Ang sabi rito, hindi siya required na pumunta ng personal sa mismong paglilitis dahil naman siyang katawanin o depensa ng kanyang mga abogado. Iyak na naman sila. Hindi nyo naman makikita si BP Sara, sa hearing. Walang BP Sara nga attend dito. Ito ang sagot Hindi naman ako nagbibiro. Ayon sa mga opisyal ng pahayag at na umiiral ng mga alintutunin para sa kanyang impeachment trial, karapatan ng akusado, karapatan ni Vice President Sara Duterte na pumili kung dadalo siya o hindi. Tapos ang kwento. Ayon kay Senate President Chis Escudero, tuloy ang trial sa Senado na magsisimula ngayong Hulyo 6 kahit physical siyang naroon o wala. Yan tuloy ang trial. Ang problema, makakuha ba ng sapat na boto o 16? Malamang wala na. 'Di ba? Mahihirapan na sila. Dito pa nga lang sa paglalatatag ng marking o paglalatag ng ebidensya, hirap na ho sila. Doon pa kaya, Kaya ngayon, extension ang hinihiling dito. Posibleng lumagpas pa ng Huwebes ang pagmamarka ng mga ebidensya ng Articles of Impeachment sa pre-trial conference ayon sa House Prosecution Panel. Bukod kasi sa dami ng mga dokumento sa mga article, nakadagdag din sa oras ang naging hiling umano ng depensa.
Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. By the impeachment court will be shared to the public. Umaasa ang House Dapat wag niyo itago. Hindi kagaya dito sa sa tawag dito sa pre-trial, sa pagmamarking pa lang tinatago. Kailangan ipakita niyo sa sambayan ng Pilipino, ha? Prosecution Panel na mapagbibigyan ang kanilang hiling na palawigin pa ang pre-trial conference mula June 25 Huwebes hanggang June 27 araw ng Sabado. Para kay Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro, malabo ng matuldukan sa Huwebes ang pagmamarka ng ebidensya dahil sa dami ng dokumentong nakalakip sa dalawang natitirang articles of impeachment. Tapos na ho ang kwento. Hindi ho matutuloy ang pagtutuldok bukas. Kailangan pa sa Sabado. Gumaandar at umaandar na ang araw. Malapit na rin yung 6 ng Hulyo. Sa tingin nyo, itong trial na ito ay makakakuha ba sa kanila at mapapasaya ba sila? Kung sakaling si BP Sara ay makonvict, malamang malulungkot kayo kasi walang conviction mangyayari. Sabi ni Aling Ledesma, wala kayong masyadong ginawa mula noon hanggang ngayon kundi Sara Duterte. Netisin. Sara Duterte tanggalin. Sara Duterte ipakonvict. Ngayon, yung ilusyon nyo mawawala lahat yan. Kaya kung umabot ka sa ating video, ako naman ho ay maglalambing, pakilike and share nyo ang ating video. At siyempre, yung aking request lagi, si Mang Banat, i-subscribe nyo si Mang Banat para, may katuwang tayo. Lalong-lalo na maraming mga bulager ho ang laging bumibira kay BP Sara. Si Mang Banat, isa sa magaling talaga eh. Ito yung kanyang channel. Yan. Subscribe nyo siya ha. Tutulungan tayo niyan, malamang sa malamang. Para mabanatan din yung mga unggoy na bumibili kay BP Sara. Ako naman yan ang request natin. At siyempre, dito tayo. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Shoutout kay Ma'am Nada Manusan Shoutout po Victoria Bacas. Shoutout po ng bonggang-bongga. Melinda Rivera. Shoutout po si Sir Romulo de Vinegracia. Sa Bacolod, pakapi-kapi lang. Shoutout, sir. Ferlin Lokinario. Shoutout sa'yo, from Quezon City. Regina Tangpos. Uy, New Zealand. Saan ka, ma'am, sa New Zealand? Si Ma'am Regina. Tangpos. Saan ka, ma'am? Sa South o sa North? Richie Panerio. Watching from Singapore. Ang dami na natin mga, talagang dumarami. Ikwento nyo sa mga kaibigan nyo, i-share nyo yung video para ma-subscribe tayo. Paabutin nyo ng 500,000 subscriber agad si Kuya Goods. Isaac Rashid, lagi siyang nanonood. Anselmo Maghopus, sa Iloilo naman siya nanonood. Roel Villasante, Myanmar. Shoutout po. Ma'am Malu, the Survival Mix Club ng Hong Kong. Shoutout po. Mareden Lim ng Tundo. Shoutout po sa inyo. Lauren Chin, shoutout po. MEQ Alcantara Vlog. Ayun, Toronto, Canada naman. Wow! Talagang, si Kuya Good sumaabot na talaga sa iba't ibang panig ng bansa. Alberto Batillo, from New York. Shoutout po, Maria Teresa Vauman. Lagi siya nakantabay. Analisa Pascua, shoutout po solid Duterte tayo. Arturo Magbanwa, shoutout po mula Caloocan naman siya. Si Ma'am Julia Sugiyama, ayan, shoutout po sa iyo, Ma'am Julia. Pauman Biggie, Pauman Biggie, shoutout po At Budats Globe, shoutout po Ikro, Ikro Office, shoutout po sa iyo. Sino pa ito? Si Marlene Lanatan. Shoutout po Luz Wakshan. Shoutout po Christy Singson. Shoutout po sa inyo. Deborah Laranjo. Shoutout po. Evan Manalang. Shoutout po sa iyo. Joe Lu Magtas 2923. Shoutout po sa iyo.
Serenyo Tilla, shoutout po. Lorenzo Batang, shoutout po sa iyo. Arturo Mabulay, shoutout po. Layborn, shoutout po mula Canada. Leo Patrick Eronico, shoutout po sa iyo. Dulyete Muramatsu, yan, Japan naman to si ma'am. Oo, nakakahiya talaga, sabi ni ma'am, na gumawa ng fake news. Totoo yan. Jose Gerkahilig, shoutout po Jose Joseph Ang, shoutout po. Shakira Ole, shoutout po sa iyo. DDS Lover, shoutout po Si Evidence Sir Divilla, shoutout po sa iyo. Mangyaya o Manggontarum, shoutout po sa inyo. William Salcedo, shoutout po. Emmanuel Torrelisa, shoutout po sa iyo. Cesar Rato, shoutout po Dwayne Sencar, shoutout po sa iyo. J. Germers 484, shoutout po. Albert Banal, shoutout po sa iyo. Girl San Jose, yan si Ma'am Girl San Jose. Oo. Manfred, shoutout po sa inyo. At David Ramirez, shoutout po Ansari Dictatan, shoutout po Warlin Cerezo. David Moore. Paom, shoutout po Neneng Daban. Yan, kung umabot ka sa ating video na yan, ang akin hong paglalambing, i-like, share nyo ang ating video. Salamat po hanggang sa muli. Bye-bye!